Worrying can make people sick. In fact, worrying and chronic worrying is a form of sickness. Dapat makontrol ng mananampalataya ang kanyang pag-aalala. Worrying could lead you and rob you of happiness, of joy, of peace, and even blessings. Ang ating pag-aaral dapat paulit-ulitin every now and then dahil nakakalimutan ng marami. Stop worrying. Tumigil ng mga di kailangang pag-aalala. Salamat, Panginoon, dahil pwede namin kayong asahan. Pwede kaming sumandal sa inyo, panghawakan ng inyong mga salita, sundin ang inyong mga tagubilin, at huwag kaming maging sobrang mapag-alala. Turo mo sa amin, Panginoon. Lead us, teach us, so that we can enjoy a life of peace, serenity, of happiness and joy. Lead us, teach us. Be our speaker, O God. Give us a very simple message that we will not only understand, but will also be able to actualize in our lives. Teach us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Isang napaka-common na basahin sa New Testament, na napaka-sarap ulit-ulitin na basahin, pag-aralan at hingan sa Panginoon ng mga bagong katuruan, Matthew 6:25 to 26 and so on. Ang Panginoon na nagsasalita rito, isa sa kanyang mga ginintoang mga katuruan, I tell you to not worry about your life. Don't worry about having something to eat, drink, or wear. Isn't life more than food or clothing? Look at the birds in the sky. They don't plant or harvest. They don't even store grain in the barns. Yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth more than birds? Napakaraming beses sa mapag-aaralan ng mananampalataya itong katuruan na to in the course of his or her life, and yet the more you study it, the more you benefit from it. At pag ating siduri kung ano talagang ibig sabihin ng Panginoon dito sa mga magagandang mga kataga na ito, the Lord is saying that life is a gift from God to be enjoyed, not to be problematized or not to worry about. Binigyan ka ng Diyos ng buhay para mo enjoyin, tamasahin, lasapin ang kanyang mga pagpapala. Hindi kanya binigyan ng problema nung binigyan ka ng buhay. Hindi niya ginawang ang buhay ay problema. Siya ang sasandalan, siya ang lulutas, siya ang magbibigay ng mga kailangan ng buhay. And why will God do that? Because God is the author and sustainer of life. Magsisimula tayong mag-alala tungkol sa buhay, tungkol sa ikabubuhay at maging tungkol sa pagkamatay, pag nilimot natin na ang Diyos ang siyang may akda, may likha ng buhay. Na ang buhay nating lahat, maging ng mga halaman, maging ng mga ibon, maging mga isda, nasa kamay ng Diyos. That God designed life. And God has, in His infinite wisdom, designed a certain span of life for various individuals, a certain type of life that people would thrive and be fruitful in. Siya ang nagsusustain. The moment na pinroblema mo ang sustenance ng iyong buhay, inaagaw mo ang papel ng Diyos kasi siya ang sustainer. The moment na pinroblema mo ang anong kakahinatnan mo sa buhay, inaagaw mo ang manibela mula sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng direksyon kung ano dapat ang buhay. At syempre, mahihirapan ka kung nagjo-Diyos-Diyosan ka. Napakabigat naman na dalahin yung ikaw yung nagbabahala sa buhay mo. Ikaw ang magpo-provide sa buhay mo. Ikaw magpapagaling sa mga sakit mo. Ikaw ang magliligtas sa iyo sa iyong sarili sa mga lahat ng uri ng panganib. Oras sa pinapel mo yon, may stress ka. Dapat wag nating makalimutan na papel yon ng Diyos. May papel din tayo, pero hindi yung para tayo ang manguna. God is the one who gives and takes away life. Maraming mga tao, especially pag above 40 na, nagiging very aware of death. Kaya kinakatakot niya yung kamatayan. Paano kaya ako mamamatay? Saan kaya? Aksidente kaya? Sakit ba? O ano ba? Infection? Pinoproblema nila samantalang papel ng Diyos na mag-assign kung paano ka mamamatay. Siyempre, lahat ng tao mamamatay, may paraan. It will only be another way. Kahit alagaan mo ng alagaan yung puso mo, you will die of other causes. Kahit alagaan mo yung skin mo, diet mo, there is another way that you will die.
Alam ka namang di ka mamatay, hindi ka to die is gain. Hindi ka bumalik sa Panginoon na nagbigay sa iyo ng buhay. So it is useless to worry about these things. At nakita nyo naman ang tao, kung minsan, naghihingalo na, tapos 9 na buwan na pala naghihingalo. Yung isang taong ang lusog-lusog all these months, biglang siya ang na-heart attack, namatay bigla. Paano malalaman kung sino? Huwag mo nalang isipin, kasi nasa Diyos yun. Ang mahalaga, asikasuhin mong mabuhay, at pag binawian ka na ng buhay, edi bawian, period. Pero hindi ka pa binabawian, iniisip mo na araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, ilang libong beses kang parang nabawian ng buhay. Samantala yung actual na pagbawi, minsan lang. Ilang minuto, pag pinagdugtong-dugtong, ilang oras, yung pag-aalala mo tungkol sa yung kamatayan, samantalang ang tunay na kamatayan na less than 1 second, yung sa'yo ang piano anak, patay. Di ba? Sandali lang mamatay. Pero pag lagi mong iniisip araw-araw kung paano, humahaba tuloy, napa-fast forward, hindi pa naman dapat. It is useless to worry about something not in your hands. Something beyond your control. Yan hindi na iniisip pa. Yung iba ayaw pa mag-abroad, baka daw abutan abroad. Mano naman ko, abutan ka abroad. Diba? Problema na ng mga naiwan nyo kung paano ka babawiin. Baka daw yung iba, paano, etc., etc. Ayaw mo matulog ng walang makeup dahil baka mamatay sa pagkakatulog. Kung naliligo ka, doon ka inabutan, di wala ka rin makeup. Hayaan mo na yun. Huwag mo na lang iniisip. Nasa kamay yun ng Diyos. Trust God. And trust life and its details to God. Siyempre, trust means to rely on and believe in God's goodwill for you. Na ang plano ng Diyos para sa iyo ay maganda, hindi pangit. Plans to prosper you, not to harm you, to give you hope in the future. So trust to abide by God's ways. Ang pagtitiwala sa Diyos, hindi ibig sabihin wala ka nang gagawin, Diyos na lang lahat ang gagawa. So kung nagtitiwala ka sa Diyos, nagtitiwala ka sa kakauwian, kakahantungan, magiging bunga ng lahat ng nangyayari. Pero, sa pang-araw-araw na gawa, kilos, ang ibig sabihin ng trust in God is that you will consciously do practical things that are good for you and for others. Para yung ginagawa mo araw-araw na practical na magandang bagay, ang kakauwian niya, yung magandang ending na gusto ng Diyos para sa'yo o yung magandang bunga. Trust is active. It's not passive. Trust means you will do things God's way and you will entrust to God the result. The fruit. Magtatanim ka ayon sa pagtuturo ng Diyos. Hukayin mo ang lupa, palambutin mo, medyo babasain, lagyan mo ng seed, alagaan mo, bakuran mo ng konti, diligan mo lagi. Magtatanim ka ayon sa utos ng Diyos. Kikilos ka ayon sa alam mong dapat mong gawin. Yun ang trust. At ano pa yung kakambal na trust? Hindi mo aalalahanin kung paano tutubo yung ugat, paano lalabas yung mga dahon, paano lalabas yung bunga. Problema yun ng Diyos. Yun ang trust. Trust in God means partnership. You will do what is practical and good, then you will entrust to God the result. Mag-aaral ka na mag-aaral, may exam ka kasi, yun ang trust sa God. Kasi ang sabi sa Bible, study. Do what is practical. Yun ang trust. Hindi yung, di ka na mag-aaral because you trust God. To trust God means to trust in His ways, in His methods. And you will do your life according to those ways and methods that God wants. That's why it is important to know God, God's Word, God's will, so that you can exercise that trust in your practical daily living. Trust yun. So, nagtatiwala ka sa Diyos, magre-review ka kasi may board. Exams. Pero yung magiging result ng exams na yun, hindi mo na yun pinoproblema. Yun na ang side ng God. Pinipili mo kung sino mapapangasawa mo according to God's way. May mga paraan naman para piliin yan according to God's way. Kung sino ang pinakamainam na will ng God for you. Pero matapos mong gawin yung decision mo based on things that you have done well, your research, your observation, which is God's way, ang magiging bunga na ngayon, ang magiging marriage mo, ipinagtitiwala mo na sa Diyos. Partnership yung trust. At yun ay tinuturo ni Jesus. Trust God because God is the author of your life. God knows you more than you know yourself.
God knows the future. You don't. So why are you worrying about something you don't know and cannot know anyway? Kaya maraming negosyo yung mga horoscope, mga manghuhula, dahil it feeds on people's fear, people's interest in what cannot be known. Matthew 6:27-30. Can worry make you live longer? Why worry about clothes? Look how the wildflowers grow. They don't work hard to make their clothes. But I tell you that Solomon, with all his wealth, wasn't as well clothed as one of them. God gives such beauty to everything that grows in the fields, even though it is here today and thrown into a fire tomorrow. Will He surely do even more for you? Why do you have such little faith? At nagbigay si Jesus ng napaka-common na example because the people in His time and place were always surrounded by lilies, by beautiful flowers. So sabi niya, tingnan niyo yung mga bulaklak. Hindi naman sila nag-aalala tungkol sa kung anong kulay nila, anong isusuot nilang damit. Pero ang Diyos, kahit damo lang sila na buhay ngayon, bukas, patay na, sinisigan na, pinapaganda pa rin sila. Ikaw pa kaya ang hindi pagandahin ng Diyos? Hindi lang yung kagandahan talaga ang concern dito. Ang tinutukoy ni Jesus is, why worry about non-essentials? Why worry too much about things like clothes, for instance? Why worry too much about things that are not really directly related to your life and to your well-being? Ang ipinapakita dito ng Panginoon, mga kapatid, marami tayong iniisip na hindi naman dapat pinag-iisip masyado. Maraming inaalala na hindi naman masyadong mahalaga. One time, I was having a meal with a family of some means. Siguro may bago silang kasambahay, ibinaba yung tasa ng aking kape sa maling side. Siyempre, ang kape, kanan ba, kaliwa, ang tinidor, ganito ba, ganyan, saan ilalagay? Nung nailapag nitong si Bining ang aking tasa sa maling side, kitang-kita ko na inirapan siya ni Donya, friend ko. At talagang sinabi ko na sa'yo kung saan mailalagay ang tasa. Pero nakabangiti siya ko, mabait na gano'n na effect, no? Eh, namutla na tuloy itong si babaeng nag-abot ng maling tasa. Siguro, relax, it's okay. Yun ang ibig sabihin. Marami namang bagay na hindi mo na dapat problemahin. Siyempre, gusto mong ipakita na marunong ka kung saan ilalagay, na tama ang nangyayari sa bahay mo. Kaya tuloy pag may konting mali, nagagalit ka na. Not because it is important, but because it appeals to your pride. You want to say na, ay, alam ko yan. In my house, everything is perfect. So, maraming bagay tayo mga kapatid na pwede namang hindi napansinin, palampasin na lang. Don't worry about such things. Kung magkakaroon kayo ng bisita, nakaka-stress if you want to impress. So, huwag na lang magpa-impress. But it's okay to want to please guests. Magkaibang-magkaiba if you want to impress or to please. Pero sa labas, mukhang pareho lang. Pero anong laman ng puso mo? Gusto mo talagang magbigay ng kasiyahan o magyabang? Ano ba talaga? Pag pinag-aaral mo ang iyong anak, talagang papatayin mo siya para maging first honor? Aawayin mo yung teacher pag nabigay ng mababang grade? Stress na stress ka pag lagi mong ini-engineer kung anong dapat maging ending. Kaya merong mga kailangan maging successful engineer ako tulad ng uncle ko. Hirap na hirap sila ng kagagapang ng mga kondisyones, kaiimbento ng mga sitwasyon para lang marating nila yung gusto nilang marating. Samantalang, relax, just do your best at mararating mo yung gustong paratingan sa'yo ng Diyos. Diyos ang magdadala sa'yo. Pwedeng hindi doon, pero dito. Pero para pilitin mo maging doon, may kukopyahin ka, may stress ang buhay mo. You will always worry. Katulad halimbawa ng mga misis na pag middle age na, biglang si mister, tingin-tingin na sa 14 anyos. So si Mrs. Gain, magmumukhang 12 anyos pilit. Paano man naman gagawin nyo? Nakakapagod magmukhang 12 anyos kung 46 ka na. So yung mga hindi mo na dapat isipin yan. Just be a good 46-year-old wife. Because ang katangian mo is yung wisdom mo, yung karunungan mo, yung pinagsamahan nyo. Hindi maging 14 ka dahil hindi ka na pwede maging 14 kahit anong lundag ang gawin mo. Mapapagod ka lang. So sinasabi ni Jesus, why worry about clothes? And it's not really just about clothes. Why worry about what you are worrying now? Think of what you are worrying about now. Talaga bang dapat ipag-worry?
Dapat ka ba talaga maging top sa exam? Ang daming nabubuhay sa mundo, hindi naman nag-top. Yung mga, hindi nga valedictorian, naging bulok-tutorian pa. Pero masaya din naman sa buhay. Kailangan ba talaga lagi kang panalo? Lahat ba talaga ng panalo sa buhay? Masaya. Kailangan ka ba talaga ma-stress? Kaya nang sinasabi ni Lord, why worry about such things? Ito mga damo, kahit damo maganda. Ikaw pa ang hindi pagandahin ng Diyos. So huwag kang mag-alala dyan sa mga bagay na hindi mo dapat problemahin. Yung iba pa, ang gusto ko po sana kung mamamatay ako, yung nakahiga lang ako sa kama, nakapadyama, parang natutulog lang pag ibinurol. Anong magagawa mo kung iba ang naging kamatayan mo? Natalsikan ka na isang balting mantik ang kumukulo, naging chicharong bulaklak ang itsura mo. Paano yun? Namatay ka rin naman, di ba? Pareho lang. Don't worry too much. Kasi ang warrior, ang susunod niyang gagawin, kaya siya napapagod, ang warrior nagiging controller. When you worry too much, you control everybody around you para yung outcome na gusto mo ang mangyari. You worry, you engineer events. You even stage events. Kaya mahirap yung nangongopya, naiinggit sa kapwa, gusto mo maging tulad niya, gagayahin mo lahat ng ginawa niya sa buhay, hindi naman yun ang calling mo. Lahat ng nangyari sa kanya, natural lang na nangyari, hindi niya pinagpilitan na gawa ng script. Hindi niya pinilit kontrolin. Nangyari, ikaw pipilitin mo maging ganon, di pagod na pagod ka. Kaka-stress. Kaya sabi ni Jesus, huwag ka mag-worry. Worrying won't prolong life. Hindi mo naman kayang dagdagan. Kahit isang minuto ang buhay mo kung gusto nang bawiin Worrying won't solve problems. Iba yung problem solving sa worrying about problems. You may think of your problems, that's fine. But make sure that when you think of your problems, you are solving them, not worrying about them. Dapat maghiwalay natin sa isip yon. Worrying cannot help because worrying clouds the mind. Pag nag-aalala ka, nagmabawasan ang katalinuhan mo, gumugulo ang malinaw, lumalabo ang dapat ay malinaw. Worrying weakens a person. Not to mention the fact that it has been proven that worrying and being stressed also affects your health. Nagkakasakit ka talaga pag warrior ka. Nature is designed and sustained by God to keep on living until called by the Maker to yield its earthly existence or to move unto another form of life. So kung ang assignment mo dito pa sa earth as you are, take it, enjoy it, do the most good. At pag tinawag ka na to graduate to another form, another level of existence, then move on. Pero habang hindi pa nangyayari yun, huwag mo na lang isipin. It is in the hands of the Maker. Meron pang isang negative effect ang worrying. Hindi nare-realize to ng maraming tao that worrying could be a negative prayer. Worrying could actually make what you fear happen. What you keep worrying about could materialize. At ito ang hiwaga. Kasi lahat ng iniisip natin, mga kapatid, prayer. Kahit hindi mo sabihin, let us pray. Kahit hindi mo sabihin sa dulo na, this I pray in the name of Jesus, lahat ng iniisip natin, prayer. At pag nag-iisip tayo, nagpe-pray tayo, nako-connect tayo sa power of God, sa power of heaven. So pag ang iniisip mo lagi negative, mukhang prayer yon. At pwedeng mangyari. Kaya dapat kinokontrol mong iniisip mo Pag nag-iisip ka, tulad ng nagpe-pray ka, nagpapadala ka ng signals to heaven. So, yung worry mo, baka ako sipunin, baka ako matapilok, baka masunog ang bahay, baka iwan ako ng asawa ko. Nandidilig ng langit na parang prayer, gusto mong iwan ka ng asawa mo? Gusto mong magkasipon? Gusto mong magkasakit? Kasi puro mga negative. Kaya obserbahan nyo, yung laging kinakatakutan, yun ang nangyayari. Because thoughts are prayers. Sino may sabi, may pinagkaiba yung, this I pray in the name of Jesus, at yung inisip mo lang, na itong babaeng ito, kakalabanin ko to, lalabanan ko siya. Sino may sabi sa'yo, hindi prayer yon? At ina-accept ba yun? Anong reaction ng heaven to such thoughts? Ang nakakarating lang sa langit, na galing sa atin,
are our thoughts. We connect to God through our thoughts. Kaya parang kasabihing patay, kailangan brain dead ka na, hindi ka na nakakapag-isip. What kind of thoughts do you send to heaven? What kind of signals? Pag puro, baka po ako mahulog, baka po ako iwan ng asawa ko, baka ang anak ko magkasakit. Ang ibig lang sabihin nun, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Iniisip mo, masama ang plano ng Diyos para sa'yo. Gusto kanyang biguin, gusto kanyang saktan. Yun ang laging laman ng utak mo eh. Therefore, it reflects what you think of God. And that thought reaches heaven. How do you think will heaven react to such thoughts? Kaya napakahalaga, sabi sa Romans, be changed by the renewing of your mind. Gusto mong mabago ang nangyayari sa buhay mo? Baguhin mo ang iniisip mo. Kasi ang iniisip mo, yun ang nangyayari. Pero sabihin ba, bakit po iniisip ko na maago ko yung asawa ni ganon? Iniisip ko na yumaman ako, ba't hindi nangyayari? Because it's not in accordance with God's will. Hindi ka pray lang ang pray. Tinetrain mo ang utak mo how to pray correctly, how to pray the proper way, and how to pray for the right things, for God's will for you. The Bible says, you know that when you pray according to God's will, He hears. So ano ang will ng God for you? Plan to give you hope, a future. Plan to make you happy. Plan to make you prosperous. Pray along those lines. Think of those things. Kasi ang ini-imagine mo sa buhay ay yung lulutang-lutang ka sa basura, nakatira ka sa isang pusali, na malamang mangyari dahil yun ang iniisip mo. Bakit mo hindi isipin yung positive? Na pinagpapala ka ng Diyos, mabunga ang iyong buhay, mabiyaya, at nagiging blessing ka sa maraming tao. Because when we ask according to His will, He hears us. But remember, we have to ask. Hindi lang sinabing God's will for you will happen automatically. Kasi binigyan ka rin niya ng sariling will. At hindi ka robot. Kailangan ikaw mag-agree sa will ng Diyos para yung dalawang will niyo matupad. So when you ask, you do the asking. According to His will, He hears. May part ka. What part do you send to heaven? What messages do you send through your prayer, through your thoughts, through your worries? It's important. It's a partnership. So huwag gawing negative ang prayer by thinking negatively. Hindi pa yan sobrang naarok ng tao. Narating na ang buwan, pinupuntahan na ang Mars, nasisisid na ang pinakamalalalim na bahagi ng dagat, pero hindi pa naaarok ang laman at kapangyarihan ng isip ng tao na ibinigay ng Diyos. Yung kapangyarihan ng isip. At ang prayer ay pag-iisip. Kaya makapangyarihan ang prayer. Change the way you think. To a godly way, to a positive way, to a beautiful, powerful way. And your life will change. Be changed by the renewing of your mind. And one of the greatest changes that we can make is to stop worrying. It doesn't mean stop solving problems. Magkaiba yung solving at iba yung worrying. Sa solving, may ginagawa kang practical, tama, at productive and fruitful. Yung worrying, wala. Basta puro lang lalangoy-langoy ka sa thoughts, sa negative, nakakatakot, nakakapag-alala. Matthew 6:31-33, don't worry and ask yourselves, will we have anything to eat? Will we have anything to drink? Will we have any clothes to wear? Only people who don't know God are always worrying about such things. Your Father in heaven knows that you need all of this. But more than anything else, put God's work first and do what He wants. Then the other things will be yours as well. Magpe-pray ka, Lord, ang nanay ko po nasa ospital. I know, sabi sa'yo ng Diyos, Lord, kailangan po ng pangmatrikula ng anak ko. Alam ko, di ko ba alam yon? Lord, bukas po magbabiyahe ang asawa ko, sasakay sa aeroplano. Alam ko. Do not pray to inform God. Kayo ba, nararanasan nyo kayo sinasabihan kayo ng kapwa ng napakasimpleng bagay, tapos minsan napipikong ka na, sabihin, alam ko, bakit di ko ba alam yan? Mga sinasabi mo, Lord, may sakit po ako. Alam ko, isang linggo ka na nga may sakit eh. Lord, ako may sunog po sa bandang yan. Alam ko. So ano ba talagang gusto mo ipag-pray? Why are you telling me something I already know? Sabi niya, don't worry. Don't ask crazy questions. Don't ask questions that don't really matter. Sabi niya, only people who don't know God
worry and ask about these things. Do you know your God? Yes. Therefore, alam mo, dapat na alam ng Diyos ang kalagayan mo. Ba't ini-inform mo pa? Sabi niya, itong gawin nyo. Intindihin nyo na alam ng Diyos ang kalagayan nyo. Alam niya ang mga kailangan nyo. No? Alam niya bago ka pabanalangin. Ang atupagin ninyo, sabi sa verse 33, put God's work first and do what He wants. Sabi ng ibang version, seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added to you. So, imbes sabihin mo sa Diyos yung kailangan mo, imbes humingi ka ng humingi, ang atupagin mo is to do what pleases God. That will be your very, very positive, proactive prayer. Worrying means lack of knowledge of God. It means lack of faith in God. And telling God what you need is repetitious, redundant, and fruitless. So, kailangan kilala mo Diyos. More knowledge of God means less worry. Na ang tunay na malalim na kahulugan is more spirituality and less materialism means less worry. The more you know God, the more spiritual you are, the less materialistic you will be, the less you will worry about these materialistic things. Because 99% ng iniilala natin ay material in nature. Pera, physical health, bahay, kotse, panghulog dito, puro physical. Sabi, kaya kayo lagi nag-aalala, ang inaatupag nyo lang physical, hindi nyo atupagin yung spiritual. Kasi kung kayo busy sa spiritual growth, busy sa spiritual feeding, busy sa spiritual service, busy sa spiritual growth, walang space matitira sa pag-aalala. But because you are not busy with spiritual things, the devil finds you idle and gives you some worrying to do about material things. In the absence of great things, small things become big. So pag walang great and big thing ang iyong buhay na may kinalaman sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, misyon, kawang-gawa, paggawa ng mabuti, which is big in the eyes of God, pag wala kang ganong big, kahit maliit na bagay, nagiging big kasi walang big eh. Kaya mali lang ang lagay ng tasa, magagalit ka. Sobra lang medyo nasunog ang prito, nag-aaway na ang mag-asawa. Nakalimutan lang na naka-on ang electric fan pag-aawayan. Tumapo ng konti ang tubig, naligwak ang kape, may awayan. Why? The size of a man's heart and brain is determined by the size of the thing that makes him angry or worry. Kung nag-aalala ka tungkol sa napakaliit na bagay, ibig sabihin, walang malaking bagay ang buhay mo. Walang misyon. Walang great tasks to do. Kaya pati maliliit na bagay, pinalalaki na lang para magmukhang may malaki sa buhay. So what is the antidote to worry? Know God as much as possible. Keep knowing God. Change from glory to glory. Then you will know na may bagay na malaki at may bagay na maliit. Sabi ni Jesus, you hypocrites, you swallow a camel but you strain out a gnat. Kahit buong kamelyo, nalululon nyo. Pero maliit na insekto, di nyo malulon. Mali ang concept nyo of what is important and what's not, what's big and what's small. At sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness. Prioritize God's work. Prioritize God's kingdom and spirituality. Do what God wants. And when you do that, you will not worry, or you will worry so much less because there's no more space in your heart for such things that come from the devil.